Sa ngayon pa lang, kapansin-pansin na ang mga personalidad sa politika na unti-unti nang nagpapabango ng pangalan. Makikita ito sa sunod-sunod na public appearances, interviews, forums at mga meetings na tila hindi pa opisyal pero ramdam na may pinaghahandaang direksyon. Nariyan sina Risa Hontiveros at Antonio Trillanes, mga pamilyar na mukha ng oposisyon na muling lumilitaw sa diskurso. Meeting dito, meeting doon, alyansa rito, alyansa roon. Parang unti-unting binubuo ang isang imahe. Handa na kami sa susunod na yugto. Ngunit kapag ibinalik natin ang mata sa mga survey, iba ang sinasabi ng numero. Sa kabila ng lahat ng galaw at ingay, si Vice President Inday Sara Duterte pa rin ang nangunguna. Ibig sabihin nito, kahit may galawan sa itaas, matibay pa rin ang pundasyon sa ibaba. At dito pumapasok ang mas malaking tanong, may bago na nga bang unity? O mas totoo bang wala nang gustong ma-associate sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi lihim na ang administrasyon ay nahaharap sa sunod-sunod na issue, mga aligasyon ng korupsyon, questionableng budget, allocations at mga iskandalong kahit anong pagtatakip ay patuloy na umaalingasaw. Sa ganitong kalagayan, nagiging pabigat ang pagiging malapit sa kapangyarihan sa halip na maging kalakasan. Dahil dito, lumilitaw ang isang pattern. Habang pinapakinis ang imahe ng ilan, tila may sabay na pagkilos upang pahinain ang pinakamalakas na potensyal na kalaban, ang kampo ng mga Duterte. Kapag ang isang kampo ay may solidong base natural ng unang pinupuntirya ay ang mga haligi nito. Kaya hindi na rin katakataka kung bakit pati ang mga kaalyado, kabilang si Pastor Apollo Kibuloy, ay tila kailangang patahimikin. Hindi lamang siya itinuturing bilang isang individual, kundi bilang bahagi ng mas malawak na network ng impluensya. Sa ngayon, patuloy pang nililitis ang kanyang mga kaso at sa mata ng ilang legal observers, may malaking posibilidad na mapawalang bisa ang mga ito dahil sa kahinaan ng ebidensya. Ngunit sa panahon natin ngayon, tila hindi na sapat ang lakas ng ebidensya upang masiguro ang hustisya. Madalas, hindi na malinaw kung saan hahantong ang kapalaran ng isang tao kapag malakas ang puwersang politikal na bumabangga sa kanya. Ito ang parehong pangamba na bumabalot sa maraming Pilipino matapos ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang Pilipino na sa kabila ng mga umiiral na legal na mekanismo sa bansa ay napunta sa kamay ng mga dayuhan upang litisin. Kahit may mga paraan namang sana'y maaaring idaan ang usapin sa loob ng sariling teritoryo ng Pilipinas. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang tama o mali. Ang mas mahalagang tanong ay ito, gaano pa katatag ang due process, soberanya at proteksyon ng batas kapag ang direksyon ay tila dinidikta ng nasa kapangyarihan at hindi ng rule of law. Dagdag pa rito ang obserbasyong ibinabahagi ng ilan, gaya ng pananaw ni Representative Leandro Libiste na ang bansa ay tila nasa isang anyo ng de facto martial law, hindi idineklara, ngunit nararamdaman. Marami ang nananatiling tahimik, hindi dahil sang-ayon sila, kundi dahil takot silang matarget. Sa mata ng publiko, napapansin na ang mga kritiko ng administrasyon ang mas mabilis masampahan ng kaso, habang ang ilang kaalyado ay tila ligtas sa pananagutan. Sa ganitong kapaligiran, ang mga batas ay mas madaling naipapasa. Ang mga bilyong pisong budget ay bihirang kwestiyonin at ang propaganda, mula tradisyonal na media hanggang sa social media, ay nagiging normal na bahagi ng galaw ng Estado. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang realidad na hindi kayang takpan ng propaganda. Ang araw-araw na karanasan ng taong bayan. Kapag walang makain, kapag wala ang pag-unlad, kapag hindi dama ang gobyerno sa pang-araw-araw na buhay, doon nabubuo ang desisyong hindi kayang bilhin ng pera o impluensya. Sa huli, kahit gaano kalakas ang makinarya, kahit gaano kahigpit ang kontrol, ang kasaysayan ay laging may huling salita at iyon ay nagmumula sa taong bayan.
Ang kailangan ng Pilipinas ngayon ay hindi lang mga politiko, kundi isang tunay na leader. Isang leader na magbabago sa kaisipan ng mga Pilipino na hindi tayo itinadhana na manatiling isang kahig isang tuka na kaya nating umunlad, tumayo sa sariling paa at makipagsabayan sa ibang mga bansa. Isang leader na muling magtataas ng dangal ng bawat Pilipino na saan man tayo mapunta sa mundo. Dala natin ang respeto, hindi ang pangmamaliit ng ibang lahi. Kaya sa mga nagnanais maging pangulo, sa mga magpe-presidente, huwag na ninyong lokohin ang taong bayan. Nasa aming mga kamay ang desisyon kung sino ang karapat-dapat na mamuno sa bayan.